Let's say it once again from our hearts. I am accepted. I am blessed. I belong to a church community. I have dominion. I have eternal life. I am the first fruit unto God. I have Good Fridays in my life. I'm holy. I am in Him. I have the joy of the Lord. I am a king. I have the loving kindness of God. I have a miracle working hands. I have a new kind of love. I am out of the enemy's reach. I am a planter of heaven. I am being restored. Amen? I have restoration in God. Letter S, I have supernatural support. 2 Kings chapter 6, verse 15. And when a servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, a host come past the city both with horses and chariots. And his servants said unto him, Alas, my master, how shall we do? Or what am I going to do? What are we going to do? Napapaligiran sila ng napakaraming mga kabayo, karwahe, at mayroong napakaraming mga kawal. And Elisha, he answered, Fear not. For they that are with us are more than they that are with them. Sabi niya, huwag kang mag-alala, mas marami yung kasama natin at kapanalig natin, mas marami ito ng mas mahigit sa kanila. To give you a little background ng Syria kalaban ng Israel, ang mga tao ng Diyos during those days, papasok ang Syria sa mga boundaries ng Israel. Sa kanilang pakikipaglaban sa bansang Israel, ang ginagamit nila ay hit and run tactic. Paparoon sila sa isang bayan, papasukin ito, at pagkatapos ay kukunin ang mga nasa sa kanila, sasakupin ang bayang ito, kukuha ng mga kababaihan, kalalakihan, itatakbo papunta roon sa kanilang bansa. So ang mga villages noon, ang hit and run, ang kanilang ginagamit. Hindi isang malaking invasion katulad ng ginawa ng Russia sa Ukraine na nagpadala ng sangkaterbang mga kawal. At pagkatapos ay sabi nga isasagasaan ang buong Ukraine. Of course, nagtagal ito. Regular warfare. But ito, sabi ng Bible, hit and run. Papasok sa mga boundary, mga villages na mga maliliit, sasakupin ang mga ito. At first, perhaps they won. But here comes the time, nang sabi ng Bible, there were times na nang naroon na si Elisha, the prophet, every time, sabi na sila ay papasok sa mga bayan-bayan, sa mga villages, they found out that these villages were ready. Because meron ng reinforcement galing doon sa hari ng Israel, dadalhin doon sa mga village, at ipagtatanggol ang mga villages na ito so that yung mga Syrians na umaatake, tinatalo nila. This happened not only once or twice, many times. Pag sila'y pumaroon na, nakahanda na yung mga Israelita. So they fought the battles, Syria lost the attack. Syria lost yung kanilang mga ambush. Lagi silang talo. So ang sabi ng Bible, chapter, no, sa mga naunang mga verses, na fed up yung hari. Ang sabi ng hari one time, pinulong niya yung kanyang mga generals, mga captains and majors ng kanilang armies. Ang sabi nila, mukhang may traitor sa atin, Major.
Mukhang tinatraidor tayo. Sabi niya, tuwing tayo sasalakay, laging may nakaabang sa atin na malalaking puwersa ng hari ng Israel. May spy sa loob natin. So sabi nung isa, magwalang galang na po, mahal na hari. Kami pong lahat ay tapat sa inyo. But then sabi niya, wala pong spy. Wala pong traidor sa atin. There is one man sa Israel. His name is Elisha. Tuwing magkakandak po tayo ng ating strategies sa gera, when we have a meeting para tayo ay magplano, sabi niya, nakakarating po sa kanya. Can you imagine? A man who was absent in meeting sa strategies for war, alam ang nangyayari kahit wala siya. Sabi niya, mahal na hari, yung pong ating bulong-bulungan dito, yung atin pong planning for strategy sa war, alam ng Israel because si Elisha, sinasabi niya sa hari, yung napag-uusapan natin dito, kahit wala siya dito. Supernatural. Paano malalaman ni Elisha yung mga plano at kung saan sasalakay yung mga taga-Syria? Tinuturo niya sa hari, dun po sasalakay. Maganda na kayo. So dadalhin niya yung mga armies ng Israel doon, mananalo sila. This is something, sabi natin, out of this world. Supernatural na nalalaman ni Elisha yung pagpaplano ng mga kaaway. It is interesting that only one man separates victory and defeat sa digmaan. The most important person in this fight, in this war, is one man, Elisha. Si Elisha ang nagdadala ng tagumpay sa mga Israelita. Remember that they were inferior army compared to the Syrians. Higit na mas makapangyarihan ng Syria during those days. And yet, tinatalo nila because of this one man. One man can make a difference. Sa kabilang banda naman, hindi manalo-nalo ang mga taga-Syria because of the same one man. Dahil dito kay Elisha, even yung napakalaking armies nila at sa kabila yung kahinaan ng army naman ng Israel, ang nagdidikta ay hindi yung maralaking army o kaliitan ng army sa pagtatagumpay at sa kabiguan. It is just one man. See, that's how God works. One man na susuportahan ng kanyang kapangyarihan, one man na susuportahan ng kanyang supernatural support, supernatural help. Si Elisha ay tinutulungan ng Diyos, nire-reveal ng Panginoon sa kanya yung mga pinag-uusapan ng kanilang mga kalaban. And because of this one man, lagi silang nagtatagumpay. It is interesting. One man who's got supernatural help and support from God is more powerful than the armies of the enemies and the defenders combined. Ano magagawa ng kaaway na ito kahit malaki ang kanilang army? Kung bago naman sila pumasok sa labanan, ay naroroon na ang mga armies ng kanilang kalaban para sila ambushin at ipagtanggol ang mga ito, makapaghandang mabuti. Ano magagawa ng malaking arming ito?
kung nakahanda ang kanilang mga kaaway. Wala na yung surprise attack. At ano naman ang panlaban ng isang maliit na army? Kung higit na mas malaki at mas makapangyarihang army ang papasok sa kanila. Kung hindi sa tulong ni Elijah na nagsasabing, dito dadaan yan. Ambushin nyo yan. Amen? So Elijah was between defeat and victory. On either side, one man with a supernatural help from God, with a supernatural support from God, can defeat an army of the enemy. Don't underestimate the power of one man with support, with supernatural support from God. One man can be used of God to begin a fresh new world. Sa panahon ni Noah, nagsimula ang mundong itong muli ng sariwa bago because there was one man who found grace in the eyes of God. Ang sabi niya, ang mundo'y masama, ibig na sanang gunawin ito ng Panginoon. But there was one man, the Bible tells us, Noah found grace in the eyes of God. And with the help of God, binigyan siya ng wisdom kung paano siya mag-create, paano siyang gagawa ng isang napakalaking sasakyan na kapag dumating na ang dilubyo, lulutang ang barkong ito, ang bangkang itong napakalaki, ang arkong ito. Noah cannot design this by himself. Ang Diyos ang nagbigay ng blueprint kay Noah. At ang karunungang ito ay dumaloy sa kanya sa pamamagitan ng support ng Diyos sa kanya, nangungusap ang Panginoon sa kanya, nakagawa siya ng isang napakalaking arko na magliligtas sa mundo para makapagsimula sila ng isang bagong simula. Saan ang galing ang blueprint? Sa Diyos. And even today, sa maritime industry, yung size ng barko ni Noah, ang pinaka-perfect size na lulutang sa dagat. That's how God designed yung ark ni Noah. Kung paano ito lulutang, ginawa ito ng Panginoon sa isang blueprint at ipinagkaloob kay Noah. With just one man, ang isang tao ay pwedeng mag-start ng isang pamilya, isang tribo, isang lahi, at isang bansa, katulad ng ginawa kay Abraham. Ang sabi sa aklat ng Isaiah, tinawag ko ang inyong ninuno si Abraham and he was alone. Sabi niya, tinawag ko siyang nag-iisa. And look what God has done sa buhay ng isa. Si Abraham. Sa kanya nagsimula ang tatlong pinakamalalaking matatawag nating grupo ng religion sa mundo. Ang Kristyanismo, ang mga Israelita, amen, at pati yung mga Arabo. The greatest religion, sa tatlong greatest religion sa mundo ay galing kay Abraham. Amen? Ang mga Arabo, mga Muslim, galing yan sa tribo ni Abraham. Mula kay Ismael, yung isang anak niya. Si Isaac naman, doon naman galing ang mga Israelita. Then mula naman kay Abraham at sa paniniwala niya nagkaroon ng spiritual seed, ang Kristyanismo. One man. One man can defeat hundreds and thousands like Samson kapag siya'y inanoint, pinahiran, tinulungan ng Diyos, sinuportahan ng Diyos. Samson killed thousands and he is only one man. One man can stop the rain from falling. Ang isang bansa, nananalangin si Elijah, sabi ng Bible na huwag umulan sa pamamagitan ng kaniyang panalangin. The Bible tells us hindi umulan sa Israel sa loob ng 3 taon. And with this one man, sabi sa aklat ng James, sabi niya, this man like us prayed. And then nagsimula naman na umulan after 3 years na hindi umuulan. This one man prayed sa Mount Carmel at pinaulan sa Israel na nagsasuffer for 3 years na hindi umuulan.
one man saved the world from sin and the penalty of sin. Isang tao lang. Sinuportahan, kinasihan ng Panginoon, ng Diyos na ito na nagkatawang tao'y pumarito. Sa pamamagitan ng taong ito, biniyarang lahat ang ating mga kasalanan. Upang hindi tayo magdusa sa ating mga kasalanan at din tayo maparusahan. The Bible tells us that one man saved the world from their sins. At kung sino mang sasampalataya sa Kanya'y matitikman at mararanasan yung kapatawarang ito ng kasalanan. Na siya'y maging malinis sa harapan ng Diyos. One man, that's Jesus Christ. One man like you can change the whole course of your family. I was the first born again sa aming lahi. Lahat ng aming lahi matatawag ay puro merong religion, but they have no relationship with God. They have religion, but they don't know Jesus. I was the first born again sa aming family, sa lahi namin. And then I brought my brothers, sisters, fathers, my father and my uncle and my mga chong, mga chang. Lahat ng aking mga pamangkin. With just one man. Pag tinipon kami, isang church na kami. Isa lamang. And some of you ay isa lang kayo na born again sa inyong pamilya. But then, look, paparami ng paparami yung inyong na-impluensyahan. Because one man can change the course of your family history. And one man can change his own history with a supernatural support from God. With the supernatural help of God, then one man can change the course of his life, change the course of history ng kanyang pamilya. With support from God, yes, you can. Just like Elisha, na namamagitan sa tagumpay ng Israel at ng Syria. Si Elisha at those times, the Bible tells us, supernaturally, ang support ng Diyos ay nasa sa kanya. And Elisha knew things, nalalaman niya. Yung mga ginagawa ng kaaway at yung atake ng kaaway, alam niya. At alam niya ang solution. Now, this knowledge is also imparted to us sa pamamagitan ng supernatural endowment of God that the Bible calls it anointing. See, from time to time, the Bible tells us, ang Lord ay nagkakaloob ng anointing sa mga tao sa nakaraang panahon upang sila'y magtagumpay. God will supernaturally endow them by the power of the Holy Spirit, and then magagawa nila yung mga bagay na hindi nila kayang gawin. Nalalaman nila yung mga bagay na hindi nila dati alam. Sinong makapagdi-design ng isang barko samantalang itong si Noah ay farmer? Magsasaka siya, maglulupa siya. Paano niyang malalaman gumawa ng isang barko? Oh, supernatural. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng kaalaman kung paano i-design ng barko. Paano niyo gagawin itong waterproof? Tinuro ng Panginoon sa kanya yung chemical na gagamitin. Sabi niya, kukuha ka ng ganitong chemical, ipapahid mo ro sa mga gilid ng barko para hindi yan tatalaban, kung yung mga tubig ay magiging waterproof, hindi papasok sa loob. Huwag mong lalagyan ng bintana na mas mababa. Sabi niya, lagay mo ng mas mataas ang mga bintana sapagkat magkukulap yan. Pagka pinasok yan ng tubig, lahat yan binigay ng Panginoon. Supernaturally. The Holy Spirit imparts wisdom sa kanila. You see? And the same anointing of the Holy Spirit ay pinagkaloob sa atin in 1 John 2:26-27. These things I have written to you concerning those who are trying to deceive you. Sabi niya, may mandaraya sa mundong ito. They are called Antichrist. They don't like Christ. They hate Christ. Ayaw nila kay Kristo. Sabi niya, they hate Jesus Christ. Ang tawag doon ay Antichrist. He said, concerning those who are trying to deceive you, mga mandaraya ito, aalisin nila
kayo sa pagtitiwala kay Jesus. But as for you, the anointing, which means supernatural endowment, kapangyarihan mula sa itaas. Sabi niya, kayo ay pinagkalooban niyan. It was endowed to you. Which you receive from Him remains in you. As for you, the anointing, the supernatural support, the supernatural endowment, which you received from God remains in you. You have no need for anyone to teach you. His anointing teaches you about all things. Sabi niya, lahat ng mga bagay, sabi niya, ituturo sa inyo sa mga panahong kailangan ninyo if you have the anointing of God within you. And thanks be to God, when we receive Jesus Christ, we receive the anointing, the supernatural endowment. By the way, the word Christos comes from this word anointing. The word means Christ, Christos, ng kahulugan ay pinahiran, anointed. Christos. Pinahiran ng Diyos. Sinangkapan ng Diyos ng kapangyarihan. That's what Jesus Christ brings to us. Sabi niya yung kanyang anointing, Jesus is called the Messiah, the anointed one. The word Messiah is Mesya, nang ibig sabihin ay pinahiran ng Diyos ng kapangyarihan. Pinahiran ng Diyos ng supernatural power of the Spirit. That's the meaning of the word Mesya. Mesya, Messiah. At tinranslate ito sa Greek na sinasabing, Jesus, the Christ is Christos ng kahulugan ay si Jesus na pinahiran ng Holy Spirit. Pinahiran ng kapangyarihan ng Diyos. Jesus, Christ means the anointed one. Ang sabi niya, the anointing na kay Jesus, sabi niya, kayo naman ay pinahiran din. You have the anointing from God. From the Christos. Ang sabi kay pinahiran kayo, so that when the time comes na kailangan nyo ng karunungan, if you will just ask from God, then there is a spiritual endowment na ipagkakaloob sa inyo so that you don't need any man to teach you. Sabi niya, hindi na kayo tuturuan ng tao. Sabi niya, Diyos na magtuturo sa inyo ng inyong mga gagawin. Amen? Oh, it is good. Mabuti ito. Because there were times that there is no man that can teach us kung paano tayong lulusot, kung paano tayo mag-exit sa mga bagay, sa mga circumstances, sa trials, sa challenges. But God says, the anointing, the spiritual, the supernatural anointing or endowment of God will be with you and He will teach you all things. He said, and he is true and is not a lie. Sabi niya, hindi kayo madadaya. Naroon ang Holy Spirit, ang kanyang anointing upang kayo ay turuan. And He said, you remain in Him. Manatili lang kayo sa Kanya. You see, when we stick to God, when we connect to God, when we are closely connected to Jesus Christ, we're connected to the supernatural power of God. That's make us different from the rest of the world. We have a supernatural help from God. So that katulad ni Elijah during those days, na nalalaman ang gagawin kapag umaatake ang kaaway, the Holy Spirit also, His anointing, will give you the way, the means, kung paano tayong lulusot sa mga pag-atake ng kaaway. At alam natin sa mundong ito, maraming kaaway na nagtatangka laban sa atin. Nandiyan ang sakit, nandiyan ang karamdaman, nandiyan yung mga trials, yung mga problems na minsan sisipot na lang sa buhay natin and people just don't know what to do. See? So what is a supernatural support? Anointing. There is a supernatural endowment na nanggagaling sa Diyos available sa mga tao. Nasasampalataya kay Jesus. Sabi niya, through Jesus Christ, we receive His anointing. The supernatural endowment. And it is now available.
Itong mag-aangat sa atin sa buhay. Itong magtataas sa atin sa buhay. Itong magbibigay sa atin ng solution sa mga problems natin. Itong magkakaloob sa atin ng lakas at kapangyarihan kagaya ni Samson. Na kapag may nakaharap na kaaway, he becomes so strong. Yung supernatural anointing na ito, ang siya ring nagkakaloob sa atin ng kapayapaan sa gitna ng mga troubles. If you will just ask God for wisdom, Lord, I just don't know what to do, but my eyes look to you, so please help me. And then from the ways and the means, and God's ways and God's work and God's means, ipinagkakaloob sa atin to solve our problems, to have solutions to our problems. Just one man with a supernatural endowment, anointing from God, you can make a difference in your life sa pamamagitan ng anointing na ito. So here was the story na ating tiningnan. So ang sabi ng hari ng Israel, padala na ako ng army. Sabi, hulihin si Elisha, kill him. Nagpadala siya ng napakaraming army. You know why? Because alam nila na hindi biro-biro ang harapin ang tao na may supernatural endowment sa Diyos. Alam nila yan. Alam niya because during those days, meron ng report patungkol kay Elisha. Remember si Naaman? Pumaroon to kay Elisha. General ito. Meron siyang ketong. Humihingi siya ng kagalingan. Hinarap lang siya nung tao ni Elisha. Sabi ni Prophet Elisha, punta na lang daw po kayo sa Jordan. Lumubog kayo dyan 7 times. Then kayo gagaling. So, ang general na ito ng Syrian, si Naaman, lumublob ng 7 beses doon sa Jordan at pag-ahon ng 7 beses pa, magaling na siya. Wala na yung kanyang ketong. So, alam niya ang kapangyarihan itong si Elisha. So, they were warned. So, ang ginamit nila, napakarami. Ang sabi, sa kasaysayang ito, pinakita na napapalibutan yung mga bundok na nakapaligid sa bahay ni Elisha at nung kanyang binatang alalay. Paggising nila, napakarami nung chariots, horses. At ang sabi, napapaligiran sila ng napakaraming kawal. Just to get Elisha, that one man. Takot na takot. Sa isang tao lang, magpapadala ka ng isang batalyon na army. Oh, ganun ang tingin ng kaaway sa atin. If you are endued with the power from on high, ang nakikita ng kaaway sa inyo ay hindi kayo, kung hindi yung kapangyarihan ng Diyos na nasa sa inyo. Remember si Job? Ang sabi ng Bible, nagpapaalam itong si Satanas during those days, sa panahon ni Job. Ang sabi niya, hindi ko mapasok yung iyong tao, si Job. Kasi sabi niya, binabakuran mo siya eh. Lahat ng kanyang business, lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang mga bakahan, tupahan, sabi niya, binakuran mong lahat. Hindi ko siya mapasok. You see? In the eyes of the enemy, a man who is supernaturally supported by God, hindi niya kayang tinagan, hindi niya kayang galawin. So, ang sabi nitong hari, sige, padala ko ng batalyon. Paligiran siya at hulihin siya at patayin siya. So gumising at that day, ang alalay nitong si Elisha at that time. So ang sabi po rito, kagigising niya ng umagang iyon, ang nakita niya yung laksa-laksa, libo-libo na mga sundalong nakapaligid doon sa may bulubundukin, sa mga hills. Apparently, sila ay naroon sa ibaba, at ang kanilang mga kaaway, nakita nila doon sa mga hills, doon sa mga bulubundukin, na naglipana at napakarami nung kanilang magiging kaaway. Huhulihin si Elisha. Sinong hindi nenervyusin dito? You see? Kay sarap-sarap ng tulog mo, paggising mo sa umaga, narito na ang iyong mga kaaway. Some days are just like that.
Some days you wake up being surrounded by enemies. Some days you just wake up being surrounded by trials. Sometimes you wake up being surrounded by troubles all around you. It happens. Sino mag-aakala na isang araw ay gigising na lang yung mga taga Maui Islands doon sa Hawaii? Dahil lahat pala, yung palang napakalakit, napakalawak na wildfire ay papalapit sa kanilang mga tahanan. Wala silang masusulingan. Ang sabi ng mga testimony ng mga tao, pumunta na lamang sila sa dagat dahil wala silang susulingan. Mahigit 100 ang namatay dito and more than 300 missing sa Maui, yung tourist spot. Alam ko ang mga bahay doon. I've been there. Nakabisita na ako sa Hawaii. Ang kanilang mga bahay doon, layo-layo. Hindi katulad dito na kapag ka nasunog, sunog kagad lahat yung buong kabahayan na yan kasi dikit-dikit. Well, sa Amerika, hindi ganon. Ang lalayo ng mga pagitan ng bawat isa. Can you imagine, nagsosolo yung bahay mo, meron kang malawak na yard, meron kang malawak na bakuran, tapos wala namang puno dyan, mga damo, for example, tapos ang lawak-lawak, bawat bahay, ang kapitbahay mo, for example, here, yun ang kapitbahay mo, walang tsansa na masumunog kayo. But the wildfire came. So umiikot daw yung hangin at lahat ng mga naroroon, yung hangin, nagpalakas doon sa wildfire, and then inabot yung mga tahanan ng mga tao. Can you imagine, gigising ka na lamang na napakarami ng naroon na apoy sa iyong paligid. It happens. Maui Island with forest fire surrounding them. Yung mga tao sa kalituhan at sa kanilang hindi malaman ang gagawin at that time, mayroong mga tao roon ang sabi 5 oras na nakababad sa dagat. Dahil wala na silang dadaanan, wala nang ligtas na lugar, naroon na lamang sila sa dagat for 5 hours. No? Tinitingnan yung mangyayari sa kanilang mga tahanan, nilalamon ng apoy, nandun lang sila because kahit doon na lumayo sila sa dalampasigan, madadama mo na yung sobrang init na dala-dala ng wildfire. So sabi, they stayed for 5 hours doon mismo sa Pacific Ocean. Nandun sila, nakababad lang sa dagat, doon lang kasi malamig. Doon lang sila ligtas. You see, some days you wake up surrounded. Businesses, for example, can go high kung ikaw ang una. Maaring, sabi nga namin sa Tagalog, namamayagpag ka, ang ganda ng kita. And then pagkatapos, ikaw kasi nauna sa business. Alam niyo naman sa Pilipinas, paggising mo sa umaga, remember, nung unang-unang sumipot yung lechon manok? Kung ikaw nauna ka sa lechon manok, yayaman ka. Pero paggising mo isang umaga, yung kalye niyo, puro lechon manok na. Lahat na lang naglechon manok. So yung dati mong kita, wala na ngayon. Naalala nyo yung mineral water? Nung araw, isa lang ang mineral water. Nag-business ka, naku, lakas kumita. Maya-maya pagising mo lang sa umaga, may ginawang mineral water, may ginawang mineral water dito. Lahat kayo, tinda ninyo mineral water. Parang sa amin sa Bulacan, merong isang tindahan. Lumakas kasi naging bisita natin si John Lloyd dun sa ating resort Sa Bulacan Naging bisita natin na mahigit 1 buwan So, ang lakas ng kita ng isang tindahan kasi isa lang ang tindahan doon Doon bumibili yung mga team ng pelikula, Sila Direk noon, nandun. Sila John Lloyd, doon ang tambayan. Yung lakas ng tinda noon. Maya-maya, liit-liit ng aming lugar. Maya-maya, may sumipot na, may panibagong tindahan na, may panibagong tindahan. Bilang na bilang mo ang tao. Sabi ko, tingnan mga taong to, sino pa bibili sa tindahan nila? Sila magbibilihan. Kasi lahat sila may tindahan. Ilan lang ang tao? Kasi ganyan sometimes. Siguro, laki nung kita nung kumita na yun. Pagkatapos, kita na, pagising nila sa umaga, may kakompetensya na siya. Naroon sa kabila, may tindahan na. Someday, you wake up surrounded by competition. Surrounded by competitors. Every corner, merong competitors. Napapaligiran ka na ng kaaway. Someday, isang tao, ang isang babae, gigising na lamang, na napakarami na pala niyang kaagaw dun sa kanyang asawang pogi.
Ang dami nang nagsusulat ng mga text, hindi mo alam, bubungad na lang sa'yo. Ang dami nang nagte-text sa asawa mo, hindi mo nakikita nung una, ngayon pala makikipag-agawan ka na. Some days, you'll be surrounded. So the verse that follow tells us kung anong reaction ng young man. Panic, fearful, confused. Yun ang response nung alalay nitong si Elijah. Ang sabi niya, alas! Para bang sa atin, oh my gosh! Anong gagawin natin, amo? Ang sabi niya, nakukonfuse siya, hysterical, fearful. Ano po ang gagawin natin? That was the response of the young man. He feared. He panicked. Nagpanic siya. Nakukonfuse. Anong ating gagawin? But there was one man. The one man, si Elisha, cool, calm, collected, peaceful. Ang sabi sa kanya, kamatakot. Do not fear. Ang sabi nitong si Elisha, very cool. Na sinabi niya doon sa kanyang alalay, huwag kang nervyusin. Huwag kang matakot. Yung nakikita mong yan na mga nakapaligid sa atin, mas marami pa dyan yung panig sa atin na hindi mo nakikita. You may feel that you are surrounded. You feel that you are surrounded, but you are actually surrounded by the many angels and the support of God. So, sabi nitong si Elisha, Lord, buksan mo nga yung kanyang mga mata. Yung kanyang matang spiritual. So, binuksan ng Panginoon ang kanyang mga mata at ang sabi ng Bible, ang nakita niya, there were thousands and thousands of angels and there were chariots. Higit na mas marami doon sa sumalakay sa kanila. At hindi lamang chariot. Ang sabi ng Bible, there were chariots of fire. Lumalagablab, lumiliyab yung mga gulong ng mga chariots, yung buong chariots na sinasakyan ng mga angels na hindi nakikita, ipinakita ng Panginoon doon sa batang ito, doon sa binatang ito. You see? You may wake up surrounded one day by trials, troubles, challenges. If you're not careful, pwedeng ikaw ay magresponde na katulad nung young man. Itong kabinataang ito, he responded in fear and panic. And some people will say, normal lang, matatakot tayo. Normal lang na tayo magpanic. Normal lang. The majority of people will be confused. They will be panicking. They will be troubled. They just don't know what to do. Sabi niya, anong manggagawin natin, amo? Some people think it is just normal to fear and panic. Ma-confuse ka. And majority of people will do. But the thing is this, we're not ordinary people. When you become born again, you're no longer ordinary. In fact, sinesermonan ni Pablo yung mga taga-Korinto. Kasi yung mga pag-uugali ng mga tao, nakita ni Pablo sa mga Korinto, sa mga taga-Korinto, yung mga Christians doon. Sabi niya, ano man naman kayo? Bakit ba kayo nagkakaroon ng division? Nagkakaroon kayo ng pag-iwahiwalay, nagkakaroon kayo ng hidwaan, sabi namin Tagalog. Ba't kayo nagtatalo-talo kayo? Sabi niya, iba sa inyo, sinasabi kay Apollo siya, iba naman sinasabi kay Pablo. Sabi niya, bakit? Nahati na ba si Jesus Christ? Sabi niya, dapat tayo iisa. Nag-iinggitan kayo, sabi niya. Nagpapayabangan kayo. Ugali yan ng mga tao, sabi niya. Why are you acting just like mere men? Sabi ni Pablo sa chapter 3 ng Aklat ng Corinthians, verse 1 and 2. Sabi niya, sa ginagawa niyong yan, you are acting just like mere man. Paul was saying, hey, you're no longer just ordinary mere man. Something has happened to you. Sabi niya, meron nang nangyari sa inyo. Hindi na kayo ordinaryo.
2 Corinthians 5:17, ipinapaalala ni Pablo sa kanila, if any man is in Christ, he said, you are a brand new person. The word brand new there means a brand new kind of species. Kung hindi po kayo absent doon sa nung tinuturo yung science, different kinds of species. Fish is a species. Okay? Ang tao ay tinatawag na Homo sapien. That's the species of man, Homo sapien. Okay? Yung mga pusa at yung pamilya nila ay tinatawag na Felis domestica. Amen? Yun ang lahi nila. That's their species. Amen? Sabi niya, when you believe in Jesus Christ, you have become a brand new person. You are brand new, a new kind of species that did not exist in the days of old. Sa mga nakaraan, walang ganito. Sabi niya nung tinanggap niyo si Kristo, you are brand new. A brand new species. Kaiba kayo. Hindi kayo ordinaryong tao. That's why kapag ang isang Christian ay mag-uugaling katulad ng sanlibutan, kagaya ng nangyayari sa Korinto, nag-aaway-away, nagbabangayan, nagpapayabangan, naghahati-hati, nagkakaroon ng division, sabi ni Pablo, why are you acting like mere man? Sabi niya, ba't nag-uugali kayong parang tao lang kayo? Hindi kayo ordinaryo? That was the thought. Because that's the truth. When Jesus Christ prayed for us, lahat tayo mga Christian, lahat tayo matumanggap sa ating Panginoon, He said, Father, they are not of this world. They are in this world, but they are not of this world. So I pray for them. Sabi niya, hindi sila taga rito. Sabi ni Apostle Peter, ang sabi niya, you are a chosen generation. You are a royal priesthood. Meron kayong royal line. Sabi niya, mga dugong bughaw. You belong to a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Peculiar, that means special people. Of all the peoples in the world today, those who believe in Jesus Christ are special people. They're not ordinary. Hindi tayo ordinaryo. Don't think of yourself as just one ordinary guy. No. When you become born again, the Holy Spirit resides in you. And the possibilities of God ay naroroon sa inyo because meron tayong supernatural help from God. That even ang isang tao ay na born again, maaring siya'y tingin niya sa kanyang sarili ordinaryo, but if you will be tapped and be connected, if you will remain in Jesus, the Bible tells us yung nasa sa kanya ay padadaluyin sa atin. Kung ano meron siya ay padadaluyin sa atin according to your faith and according to your connection with God. So once na na-connect tayo at nag-stay tayo sa Kanya, you will not become an ordinary guy. People will see you as some kind of merong kakaiba sa inyo. And that is true. May kakaiba sa atin. Because the Holy Spirit now resides within us. The God of impossibilities is now residing within us, and everything is possible to them that believe. The Bible tells us, with God, nothing is impossible. But there is also that word na sinabi, nothing is impossible to them that believe. With God, nothing is impossible. Yes, that's true. But there is a word na nagsasabing, nothing is impossible to them that believe. Dito ikinonekta ng Diyos na yung impossible ay may pangyayari for those who will believe. We have now at our hands, at our disposal, yung power ng Diyos upang tayo ay turuan. Amen? Upang tayo suportahan, so that even the majority of people will react na katulad ng kabinataang ito, nalito, confused, afraid. Matutulad tayo kay Elisha. Cool, calm, collected,
even when the enemies of this world surround us. Like Eliza, you don't belong to a majority. You are actually in the minority. We are a chosen generation. We're chosen people. Jesus said, many are called. The majority are called. Many. But few are chosen. Sabi niya kakaunti, yung mga pinili, kumpara sa napakaraming bilyon-bilyon na mga tao rito, we are just few. But the Bible tells us these few people are chosen. And they have the supernatural power working in them from the Holy Spirit. You are special because God called you. You are special because meron tayong favor sa Diyos. God highly favored us. We're special because we belong to Him. Hindi tayo mga tao na ordinaryo. Sabi tayo pag-aari ng Diyos. You are chosen, you are special because you have supernatural help and support from heaven. Hindi lahat ng tao ay makaka-claim that I have heaven supporting me. Yung mga taong hindi kilala si Jesus, hindi makapagsasabi ng ganyan. I have the resources of heaven, I have the support of heaven. Na ang bumaback up sa akin ay ang Diyos. At ang suporta ng Diyos ay nasa sa akin. So like Elijah, we're not ordinary. One shall chase 1,000 to flight, two shall put 10,000 to flight. Sabi sa aklat ng Deuteronomy. And that's us. Amen? Yun tayo. We have the supernatural and support from heaven. You have a lifeline to God. Tayo merong 911 sa Diyos. Ang mga hindi nakikilala si Jesus, hindi nakikilala ang Panginoon, they've got no lifeline. Amen. Tayo mayroon. The Father already tear down the veil, yung nagbibigay ng pagitan sa atin at sa Diyos. When Jesus Christ died, sabi, the throne of God is now open for us so that we can come. Ini-invite tayo. Sa aklat ng Hebrews 4:14, ang sabi, come boldly. Sabi niya, huwag kayong mahihiya. Lapit lang. Huwag kayong mahihiya, sabi niya. Lumapit lang kayo. Because now the throne of grace is now open to us. Sabi niya, to help us in time of need. So here are two people. One is cool, calm, collected. One is panicking. One is troubled. One is confused. Saan kayo kabilang? See? Psalm 121, tumingin din si Elisha sa hills. But then the Bible tells us ito ang kanyang pananaw. 121, ang aklat ng mga awit, verse 1 to 4. I lift up my eyes to the hills. Sabi niya, tumingin din ako doon sa may balabundukin. Pero ang nakikita ko yung tulong ng Diyos, hindi yung aking mga kaaway. Sabi niya, from the hills, that's where my help comes from. My help comes from the Lord, verse 2, who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. Sabi niya, hindi matitinag ang iyong mga paa. You will be stable. Amen? He who keeps you will not slumber. Yun ang support ng Diyos sa atin. Sabi niya, siya na sumusuporta sa inyo, na siyang nag-iingat sa inyo, hindi siya iidlip. Behold, masdan ninyo. Sabi niya, yung nag-iingat sa Israel, hindi natutulog or hindi umiidlip man lang. Amen? Salamat sa Diyos, hindi natutulog ang Diyos at hindi umiidlip. Binanggit sa banal na kasulatan, hindi siya umiidlip. You see, because yun lang pag-idlip, minsan may maraming nangyayari na pagka umidlip ka. Minsan iba, umidlip lang, nawala na yung notebook PC nila. Umidlip lang. Wala na yung kanilang
cellphone. Naidlip lang yan. But God says, hindi ako naiidlip at hindi ako natutulog. At dahil hindi siya natutulog, please, sa gitna ng mga problema, suliranin, challenges sa buhay, please matulog ka, huwag mo nang samahan si Lord. Amen? Sasama ka pa sa Kanya, hindi na nga siya natutulog, magtatrabaho na nga siya para sa iyo eh. So ikaw matulog. God says, siya na nag-iingat sa Israel, hindi matutulog. Amen? Tulad ng lesson natin noon. Ang sabi, hindi matutulog yung lalaki na yan hanggat hindi niya na-accomplish yung dapat niyang gawin para sa iyo. Ang sabi, nagre-represent si Boaz ng katangian ng Panginoon. Si Boaz, remember, is a picture of Jesus Christ na hindi matutulog hanggat hindi niya natatapos yung kanyang gagawin para sa kanyang isang kasintahang minamahal. Ganun ang Diyos. Sabi niya, hindi siya matutulog hanggat hindi niya na-accomplish yung mga gagawin niya sa buhay mo. He neither sleep nor slumbers. Amen? This God, sabi niya, titingin ako doon sa may bundok. So, two men. Yung isa tumitingin doon sa bundok, nervyos na nervyos. Dito naman, sabi, ako tumitingin din ako sa bundok, pero ang nakikita ko ang Diyos. Sa Kanya manggagaling yung aking tulong. See? Psalm 121 verse 7 and 8, the Lord will keep you from evil. Sabi niya, iingatan ka ng Panginoon. He will keep your life. Ingatan niya ang iyong buhay. The Lord will keep your going out and your coming in. Sabi niya, sa paglabas at pagpapasok doon sa isang lugar o sa isang kondisyon, ang sabi niya, ang Panginoon ay kasama mo from this time forth and forevermore. We've got to keep this in mind. Amen. Sabi niya, titingin ka roon sa bundok, pero hindi mo makikita yung laki ng yung mga kaaway na nakapaligid. Sabi niya, tingnan mo yung bundok na yan, pero nandyan yung tulong mo. Amen? Mula sa Diyos. So that's the difference between young servant and Elisha. The difference is their perspective and view of things that come against them. Here was the young man. Ang young man, ang nakikita niya yung facts, yung mga totoong bagay. But then the other guy na cool, calm, collected, peaceful, quiet in his spirit, siya tumitingin, not the facts. He is looking at the truth. There's a big difference between facts and truth. Merong mga totoong bagay, pero hindi yan ang katotohanan. Amen? Yes. Totoo, ang isang bagay na makita mo, katulad nung binatang ito, nakita niya yung napakarami na mga chariots at mga kawal na huhuli sa kanyang among si Elisha. Totoo yun, meron. Pero mas mataas doon yung katotohanan. Ang katotohanan ang nakikita nitong si Elisha. Ang katotohanan na, yes, marami sila. Pero higit na mas marami yung kakampi natin. Sabi niya, hey, higit na mas marami yung kakampi natin kaysa sa mga nakapaligid sa atin. And then sabi ni Elisha, Lord, buksan mo nga yung mata. Kasi ang mata niyang spiritual ay hindi bukas. Ang bukas lang sa kanya ay yung kanyang mga matang pisikal. Hindi nito naaabot yung spiritual na mga bagay. Nang sabi, there are angels surrounding them, there are chariots of fire. Ang nakikita niya lang ay yung nakikita ng kanyang mga mata, physical eyes. And you cannot go with your physical eyes only kapag ang labanan ay patungkol sa yung paniniwala at pananampalataya sa Diyos. We must see beyond what our eyes see. And what our eyes see ay binabagit sa salita ng Diyos. Mas mahigit doon sa sinasabi na may kalaban ako, may katotohanan na mas higit doon. Ang katotohanan ay mas marami yung kakampi natin at kapanalig natin kaysa sa ating mga kaaway. Kaya sabi nitong si Elisha, there are more that are with us than it is with them. Dalawang tao. Nenervyusin ng tao kapag ang gagamitin niya lang ang kanyang mga mata.
Yes, it's a fact. Nang humarap itong 10 espiya na pinadala ni Moses doon sa Promised Land, ang kanilang nakita yung naglalakihang mga kaaway. Ang sabi niya, ang lalaki ng mga tao ron, were not able. Nagpapasya sila kasi nakita nila, malalaki yung kanilang mga kaaway. Ang sabi niya, then yung mga pader doon nagtataasan, we cannot overcome them. We will not be able to overcome them. Sabi nung 10. Anong kanilang nakikita? Fact. The fact is, there are walls na nagtataasan. The fact, ang totoong bagay is, naroroon yung mga naglalakihan na mga kaaway nila sa Promised Land. But that's only a fact. But there is a greater truth. Truer than the fact. Ito yung katotohanan na sinabi naman nitong 2 espiya, si Joshua at si Caleb. Ang sabi ng 10, kakain nila tayo ng buhay pag nakipaglaban tayo sa kanila. Ang itsura natin, para tayong mga tipaklong lang, doon sa lalaki ng mga kaaway. Kakainin nila tayo. Ang sabi ng 10, that's a fact. Nakikita kasi nila. But there is the truth. What is the truth? Ano yung katotohanan dito sa eksenang ito? Ang sabi nito si Caleb, ang nakita niya, hey, sabi niya, our God is with us. Ang Diyos ay kasama natin. At sabi niya, kung ang Diyos ay pabor sa atin, kapanalig natin ang Diyos, sino itong mga kaaway nito na makatatayo laban sa atin? Sabi niya, hindi tayo ang kakainin nila. Sabi ni Caleb, kakainin natin sila. They are a bread for us. Why? Because God is with us. So ang nakikita nung 10 ay yung facts. Ang nakikita nitong si Caleb ay truth. The truth is, God is with you and He will never leave you. He will never forsake you. That's truth. So ang truth, pag ito'y pinaniwalaan, ang facts ay bubuwagin upang maging totoong tunay ay yung truth ng Diyos. There is a fact na tayo perhaps ay nagkaroon ng karamdaman. That's a fact. Totoo na tayo may sakit. But what is the truth? The truth is what God says. Anong sinabi ng Biblia? Ang sabi ng Bible, by His wounds, by His stripes, you were healed. That's the truth. The fact is may sakit. But ang fact, kapag ito ay nilabanan ng truth ng Diyos, mag-give way ang fact. At ang matitira ay truth. Why? Because truth is forever. Facts are temporary. Yung mga facts na yan, temporary lang lahat yan. Yung truth, ang siyang forever. Your word is truth. Sabi ng Bible. Forever your word, which is the truth, is settled in heaven. So the truth will remain, facts will not remain. See, facts can change. Yung mga totoong bagay ngayon, isang araw hindi na magiging totoo yan, yung mga bagay na yan. Amen? Why? There is a greater truth that will supersede the facts. The fact is this. We sin. Nagkakasala tayo from time to time. Minsan-minsan nagkakasala tayo. But what is the truth? The truth is, you are the righteousness of God in Christ. Sabi niya, kayo matuwid kay Kristo at kayo nililinis araw-araw. That's the truth. Ang fact is nagkakasala tayo. But the truth is, sabi niya, you are cleansed. Kayo nilinis na sa inyong mga kasalanan ng kayo sumampalataya kay Kristo. And the blood of Jesus Christ cleanses us every day. So that's the truth. The fact is, nakakasala tayo. But the truth is, sabi ng Panginoon, nililinis kayo. So, sinong paniniwalaan mo? Sa pagkilala sa iyong sarili, ikaw ba'y isang makasalanan o ikaw isang matuwid sa harapan ng Diyos? Ikaw ba'y marumi o ikaw malinis? I believe that I am cleansed. Why? Because the Bible said so. That's the truth. The fact is, yes, maaaring ako'y nakasala. But the Bible tells us, the truth is, sabi niya,
I am the righteousness of God, ako'y matuwid sa Diyos. At sabi niya, ako'y nilinis na sa lahat ng aking mga kasalanan. The fact is, I may not feel na ako'y pinatawad na. That's a fact. Ito isang totoong bagay. Hindi ko nararamdaman na parang pinatawad na ako. Parang nararamdaman ko pa, parang hindi pa ako malinis. That's a fact. Totoo yung karanasan mo. But what is the truth? The truth is, pinatawad ka na. So whatever you feel doesn't matter. The fact may be, totoo, nararamdaman mo na makasalanan ka. But what is the truth? Ang totoo ba'y talagang makasalanan ka pa? No. The truth is, you are free from your sin when you believe in Jesus Christ. So there are certain facts sa buhay na ito at hindi natin dinideny. But the truth will prevail. Because truth always wins. Because God is the truth. And God never fails. When He said something, it is so. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. The facts will pass away. But the truth of God, it will never pass away. Either one or the other, kapag nagsalpukan niyang facts at saka truth, if you believe the truth, facts will lose the battle. The truth is, sometimes you've got no money. The fact is, sometimes we don't have any money in our pocket. But what is the truth? The truth is 2 Corinthians 8:9. The Bible tells us, for your sake, Jesus Christ became poor so that you in Him might be rich. Amen. So when Jesus Christ came here, He made you rich. I'm rich in God. I may not have money in my pocket, that's a fact. But the truth is, I am rich. And if I can connect to God and His supernatural support, if I am connected to Jesus by faith, the truth will prevail. Amen? When I came to know Jesus Christ, I was poor. Then I remember the truth. The fact is, I don't have money in my pocket. But there is a truth. The truth is, in Jesus Christ, I was made rich. So I believe what the Word of God says. Yes, I have no money now. That's a fact. But there is a truth. The truth is, I have become rich. And by believing the truth, the facts collapse. Nag-collapse yung facts. Mawawala na yung facts. Hindi na yung totoo. Nawala na yung facts. Na-change na yung facts. Amen? I'm not poor. Hindi na ako mahirap. Why? Because yung truth ang siyang nagbigay na ng totoong karanasan at eksperyensya. When you believe the truth, the facts will be destroyed. Mawawala yan. Hindi yan magiging totoo na. Ang magiging totoo na ay yung bagong kalalagayan mo kay Jesucristo. So when you believe in Jesus Christ, the Bible tells us, you are no longer poor. You have been made rich by Jesus Christ. Now, whose report are you going to believe? Are you going to believe the facts? Or you're going to believe the truth? At napakaraming tao, they just believe the facts. The facts, ang totoong bagay, totoo yan. Nandiyan naman yan eh. But you only use your eyes. But if we will believe the truth, then the truth will set you free. Amen? The facts will not set you free. Kung magsasabi ka na, ako'y mahirap, ako'y isang tao na walang pag-asa, the truth, the fact is there. Wala akong pinag-aralan, ito lang ako. So that's a fact. But there is the truth. Jesus is my wisdom. I have support from God. I have the blessing of the Lord. I have the favor of God. So kung ikaw ay naroroon sa facts at doon ka nananalig at hindi roon sa sinabi ng Panginoon, then that will be your problem. Because you are believing the facts rather than the truth. We must believe the truth. God says, if you continue in my word, then you shall be free indeed. The truth shall set you free. It's not the fact that will set you free. Only the truth will set you free. Amen? The fact has no power. It only tells you what is right now. But truth tells you
this fact can be changed because of the truth. Because truth is forever. That's why ang Biblia nagsasabi sa atin that we look at things on the heavenly perspective. The man only saw the earth's perspective, what's happening around him by his eyes. So by his eyes, it is a fact, napapaligiran tayo. Yun lang ang kanyang perspective. He uses his natural eyes. Yung kanyang faith eyes, the eyes of faith, hindi niya ginagamit. And the eyes of faith sees the invisible. Si Moses, sabi niya, nakapagtagumpay siya because this man sees the invisible. Paano mo makikita yung invisible? By the eyes of faith. The eyes of faith that focuses on what God had said. So kung ito ang sinabi ng Diyos, that's it. I will use my eyes to look at the promises of God, to look at God and what He said, then the facts will change. Amen. So ang sabi po rito, nakikita niya lang yung narito lang. But then, si Elisha, ang nakikita niya, hindi yung naririto lang. Ang nakikita niya yung pangako ng Diyos, yung karanasan niya sa Diyos, yung experience niya sa Diyos. Ang sabi niya, hey, there is more that is with us today than with them. Amen? Saan niya nakuha yun? The Word of God. Alam niya ang sinasabi ng salita ng Diyos. Alam niya sa karanasan niya that there are angels. See? So, hindi niya nakikita ang mga angels, but he believe in angels. Itong batang ito, itong young man na ito, hindi siya makapaniwala. Ang nakikita niya lang ay yung mga narito. So, kinakailangan buksan yung kanyang mga mata. There are angels all around us. Si Jacob, nang binuksan ang kanyang mga mata, ang nakita niya, there were thousands of angels, legions of angels. Sa 32, sabi niya, oh, this is God's camp. Sabi niya, ito yung hukbo ng Diyos. Genesis 32 verse 1. Sabi niya, hindi ko alam. Napakarami palang angel dito. Sabi niya, kampo ito ng mga angels ng Diyos. And then he called that place Mahanaim. Daniel was kept from the mouth of lions by an angel. Nilagay siya roon sa kulungan, kasama niya mga leon. Dahil sa intriga. So ang mahal na hari na kaibigan niya, sabi niya, sige, sabi niya, may God be with you at proteksyonan ka ng Diyos mo. So napuwersa ang hari na ilagay siya sa kulungan dahil sa intriga ng kanyang mga cabinet ministers. Kinulong niya si Daniel. Kinabukasan ng umaga, sabi sa gabi, hindi na makatulog yung hari. Iniisip niya yung kano mangyayari sa kanyang kaibigan. Hindi siya makatulog, iniisip niya yung kanyang kaibigan, si Daniel. Si Daniel naman, natutulog ng mahimbing. Siya, na nasa labas ng kulungan, walang leon, hari, siya yung nag-aalala. Sabi ng Bible, paikot-ikot siya doon sa kanyang, sa kanyang bedroom, at sabi niya na kaya nangyayari sa kaibigan ko si Daniel. Oh, sana yung Diyos niya niligtas siya. Sabi ng Bible, hindi makatulog yung hari. Si Daniel, sabi ng Bible, natutulog doon sa lion's den. And then kinumusta ng hari. Can you imagine? Yung hari, siya yung hindi makatulog. Hindi naman siya yung kasama ng leon. Si Daniel, nakasama yung leon, pero kasama ang Diyos, nakakatulog na mahimbing. Amen? So the Bible tells us na pumaroon yung hari, medyo, sa lions din, medyo say, Daniel, niligtas ka ba ng Diyos mo? Sabi niya, oh, mahal na hari, mabuhay kayo. Buhay pa po ako ngayon. Sabi ng Daniel 6:22, nang ako po ay narito, ang sabi niya, may anghel na dumating, sinaran niya yung bibig ng leon. An angel came to me, sabi niya. Hindi po nakakagat yung leon. Hinawakan ng angel yung bibig niya para hindi niya ako kagatin. Si Peter ay ginising ng isang anghel nang siya ay nasa kulungan. Ginising si Peter by an angel. Siya nag-alis ng tanikala ni Peter. Siya ang nagbukas ng kulungan ni Peter. At sabi niya, halina kayo. At bukas sabi niya, mangaral uli kayo ron. See? Peter was saved, awakened by an angel in prison.
nang medyo tumatagilid na yung barko na kinalalagyan nila Pablo, 276 sila sa barko, mga prisyonero, nakakadena sila. Tumatagilid na yung barko, pati yung kapitan alam nila, disgrasya na ito. Si Pablo ay nagsabi sa kanila. Sabi niya, huwag kayong mabahala. The God whom I serve, sabi niya, an angel from God whom I serve and the God whom I belong, sabi niya, He sent an angel to me. Ang sabi niya, huwag daw kayo mag-worry, huwag kayong mag-alala. Sabi niya, 276 tayo rito, walang mamamatay kahit na isa. Sabi niya, pero gawin niyo ang aking sinasabi. Pawalan yung lahat sa mga bihag. Boy, tataka sila. Paano pagka lumango yan? Hindi na namin makukuha. Sabi ni Pablo, hindi kami lalangoy, papatakas. Hindi, gusto lang naming maligtas. At kung hindi nyo kami pakakawalang lahat, mamamatay tayong lahat dito. Pero ang angel of God ay nagsabi, kung gagawin nyo yung aking sinabi, then makaliligtas tayong lahat dito, 276 people, walang mamamatay kahit na isa. And the Bible tells us, tinulungan sila ng Diyos. They were kept safe by an angel. Whose report are you going to believe? Yung sinasabi ng iyong mga mata? Yes, that's a fact. Tumitingin ka sa nakikita? That's a fact. But there is truth. Angels are surrounding us, the Bible tells us. You may be feeling surrounded by the enemies of our souls today. Maaaring ikaw, ang naramdaman mo, ikay napapaligiran na. You just feel overwhelmed by the challenges and the trials of life. And sometimes you just don't know what to do. Para sa atin ang mga salitang ito, it may look like you're surrounded, but God says, I am surrounding you. Ako ang siyang pumapalibot at pumapaligid sa inyo. So not only God gives His anointing, the supernatural endowment, power from the inside, but God also says you have a supernatural support from the heavenly beings na galing sa Panginoon. They are angels. In Hebrews 1:13 and 14, sabi ng Panginoon, verse 14, hindi ba yung mga angels na yan, they are ministering spirits. They were sent out to provide service for the sake of those who will inherit salvation. Sabi niya, pinapadala sila para magsilbi sa kanila. Nagsisilbi ang mga angels para sa atin, sabi niya, for them who shall be heirs of salvation. Sabi niya yung mga angels, pinadala ng Diyos yan. At hindi sila makikita. God made it so. Pinasya ng Diyos na hindi mo makikita yung mga angels. And it's only a special privilege na makita mo sila, but they're there. Pinasya ng Diyos. Because God wants to train you to walk by faith according to His Word, not by sight. We walk by faith and not by sight. I know that there are angels, although I don't see them. Because God said so. At isa pa, God kept your eyes from seeing angels because when you see one, kapag ikaw nakakita ng isa, baka matukso ka na yung angel na ang sambahin mo. Sa sobrang ganda nila. Sa sobrang kisig nila, so to speak. Sa sobrang bikas nila, na para silang mga warrior, mga matitipuno, na kumikinang, nagliliyab, at ang image nila ay talaga namang mamamangha ka at baka sambahin mo pa sila. Si Apostol John, na nagsilbi sa Diyos ng more than 70 years, mahigit 70 taong naglingkod sa Diyos, malapit siya sa Panginoon, nagkaroon siya ng revelation from God, nakita niya si Jesus, nakita niya ang langit, nang makita niya yung kapangyarihan ng angel at that time, ang sabi ng Bible, nagpatirapa si John sa angel. At sasambahin niya. Nagpatirapa siya to worship Him. Yung angel, pinigilan siya. Sabi sa kanya, don't worship me. Worship God. Revelation 22:8-9. Natukso si Apostle John. Nakita niya kasi yung angel, so nagpatirapa siya, sasambahin niya pati yung angel. Ang angel nangusap sa kanya, huwag ka magpapatirapa sa akin, sasambahin mo lang ang Diyos.
You see, ang angel are supernatural beings. Napaka-makapangyarihan, napakakisig, napakaganda, napaka-powerful. Kapag nakita mo sila, you will be awed. Mamamangha ka sa Kanya. Baka sambahin mo na siya. So it's God's choice na hindi magpakita ng angel sa atin, but they're all there. Amen. Kaya sabi ng prophet, sabi ng angel kay John, hoy, don't do that. Sabi ng angel sa kanya, I am a fellow servant. Ako naglilingkod sa Diyos, ikaw din naglilingkod. Kasama ng mga propeta ng Diyos. At naglilingkod kami doon sa mga tao na nag-iingat salita ng Diyos. Then the angel said, worship God. See, ang Diyos ang iyong sambahin. I'm reading from English Standard Version. Okay? So he said, worship God. Kasi sabi rito sa verse 8, I fell down to worship at the feet of the angel. Oh, sabi ng angel, no, don't worship me. Worship God. See, sabi rito, I fell to worship God, to worship the angel. Matutokso ka. That's why it is good for us na wag nang makakita. Just walk by faith. Just believe that there are supernatural beings that are with us who are ready, more than willing to help us. Because they were sent for us, we have supernatural support and help from God. What we need as Christians, because we're living in two worlds, the natural and the world which we do not see. The world of the Spirit, the supernatural. Yun tayo. Nabubuhay tayo at the same time na narito tayo. But now when we become born again, we're now living in a different kind of realm. At the same time. May dual citizenship tayo. In fact, sabi ni Pablo, meron kayong dual citizenship. Sabi rin ni Jesus, Lord, protect them as I protect them when I was here. They are in this world, but they are not of this world. Sabi ni Jesus. Sabi niya, Lord, sabi niya, Father, ingatan mo sila. Wala na ako rito. Sabi niya, ikaw mag-iingat sa kanila. Paparoon na siya sa langit. Bilang tao, naakit sa langit, magiging Diyos uli. Yung kanyang power, yung kanyang sabi nga, hinubad na pagiging Diyos. Okay? Ibabalik na muli sa Kanya yung mga hinubad niyang yon. And the Bible tells us, Lord, ang sabi niya, keep them in your name. The name that you gave me. They are in this world, and Jesus said, but they are not of this world. Sabi nila, yes, narito nga sila, pero hindi sila taga rito. That's truth for every one of us. Narito tayo, pero hindi talaga tayo taga rito. Meron tayong ibang tirahan. We're citizens of heaven. Amen? And right now, we're living in two worlds. Nag-interject yan or nag-interact yan dahil at the same time na ikay ma-born again, the heaven is open now. You can approach God now. Nabuksan ang heaven because of Jesus Christ. And we can now contact God. We can contact the supernatural. We can contact Jesus. In Ephesians 1:3, ito yung isang kalalagayan nasa sa atin. Blessed be the God. Ephesians 1:3, the Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessing in the heavenly places. And then in chapter 2, verse 4, God who is rich in mercy, because of His great love wherein He loved us, even when we were dead in sins, He had made us alive together with Christ. For by grace are you saved. He had raised us up together with Christ, and He has made us sit together with Christ. Where? In the heavenly places. Sabi niya, dahil sa nangyari sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, si Jesus ang kasama niyo in the heavenlies right now. Sabi niya, meron tayong isang tirahan, meron tayong isang environment. Hindi lamang tayo nabubuhay sa natural world na ito. We have a different kind of world where we can get these things na sinasabi ng Panginoon at maging totoo sa atin ito. When we use our faith, the eyes of faith. Colossians 3, chapter 1, therefore, sabi ni San Pablo,
If you have been raised with Christ, kung kayo binangon na kasama ni Jesus, at kasama niyo na siya, sabi niya sa kanyang kinalalagyan sa langit, keep seeking the things that are above. Sabi niya, hanapin niyo yung mga bagay na panglangit. Kung saan naroroon si Jesus. Nakaupo sa kanang luklukan ng Diyos. Verse 2, set your mind on the things that are above. Sabi niya, tingnan niyo yung mga bagay na naroon sa itaas. Hindi yung mga bagay na narito lang. In other words, you focus your eyes not only on what is seen, what is natural, but God says, you keep your eyes set, the mind that is set on the things that are above. Sabi niya kung saan naroon ang heavenlies. 2 Corinthians 4:17, sabi niya, itong mga nadarama nating ito na mga kahirapan, pansamantala lang yan. At yan ay magpuproduce sa atin ang eternal weight of glory, ang glory ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos. Sabi niya, matitikman, mararanasan natin the glory that is far beyond all comparison. But here is what we must do. Here is how we participate. While we look not at the things which are seen. Sabi niya, habang tumitingin tayo, habang hindi tayo tumitingin sa mga bagay na nakikita, ang titignan natin ay yung mga bagay na hindi natin nakikita. Amazing. Paano mong makikita yung mga bagay na hindi mo nakikita? With the eyes of faith. Sabi niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga pangako ng Diyos, at kung ano sinasabi ng Biblia, I do not see angels, but I can see them by my faith. I know that there is. Meron yan. I may not see them. Okay? But I focus on the things which are not seen. Notice, the things which are seen are temporal. Meaning, sabi niya, lahat ng nakikita nyo, they are facts. Totoo yan. But notice what God says. It is temporal. Pansamantala lang yan. If I am poor today, I can say, yes, it's a fact. But that's temporal. Because I can see that I am poor. Nakikita ko yan. But sabi niya, those are temporal. Subject to change. And it can change by looking at the promises of God. Those things that you don't see, you look at them by the eyes of faith. Sa pamamagitan ng mata ng ating paniniwala, tinitingnan natin ang ating sarili, yes, I'm not poor. I am rich in Christ. Yes, I am ordinary, but God says I am a new creation in Christ. You look at the things that are written in the Word of God. Notice, ang sabi po rito, the things which are not seen are eternal, unchangeable. Hindi magbabago. Sabi niya, yung mga bagay na hindi nyo nakikita, na sinabi ng Diyos, hindi yan magbabago, yan ay totoo. Pero sabi niya, yung mga facts, yung mga totoo na mga bagay na naririto na nakikita mo, they are subject to change. Sickness is subject to change. Nakikita mo yan, it's a fact. Totoo. But then, pwedeng mabago yan. Why? Because facts can change. Totoo ngayon, may sakit ako. But then the truth says, this is God's promise and this is God's truth. By His stripes, I am healed. So you believe the truth rather than the facts. What are you going to do with those facts? Just ignore them. Amen? Just to believe. We just have to believe what God says. Yes, I have no money today, but I do not concentrate with this thing that I don't have money. I concentrate on the promise of God that says, I am rich in Christ. I am blessed with the blessing of Abraham. My work, the work of my hands are blessed. I'm blessed coming in, I'm blessed going out. Yes, these facts are in front of our eyes. But here is the Bible says, we do not look at the things which are seen. Sabi niya, huwag mong i-focus ang iyong mga pananaw sa mga bagay na narito kung hindi sa mga pangako ng Diyos. Amen? We have supernatural support from God. Supernatural help from God. Look at those supernatural help and support from God. From His Word, we see this. Father, salamat po sa